Good morning po. Muli sa bawat isa po sa atin. Another day, another prayer, another devotion, another praising and loving God na siya natin dapat gawin sa umaga. Ang kagandahan po nito ay nagbibigay po tayo ng tinatawag na pagsunod sa kalooban natin, Panginoon. Sabi nga po, ang mga tao hindi rin madasalin. Ibig sabihin, hindi talaga nagpipray ay nagkakasala daw po bilang mga anak ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kahit naman po sa issue po ng pamilya, kung ang ating pong tatay o nanay ay hindi natin madalas kinakausap, sometimes po may mga pagkataon na nagkakaroon sila ng sumalab po sa atin. Kaya naman mahalaga po sa mga kapatid na patuloy po tayong lalapit, makikipag-usap sa ating Panginoon Diyos na buhay. At ang kagandahan po kasi ng pagiging Kristiyano, pagiging born again po natin, tayo po'y malaya nang nakakalapit sa ating Panginoon dahil naalis na po yung harang o yung barrier ng kasalanan po na tayo pa hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Ang kagandahan po nito ay malaya na po tayo. At ganito rin po ang pinakita ni Pablo sa kanyang sulat sa taga Colossians, kasama na po rito yung Laodiceans, ay yung pong pangihikayat po niya na kung saan po ay magkaroon po ng encouragement po ang mga taong naroon. Kahit na hindi pa niya napuntahan, pero sinulatan pa rin niya para po hikayatin po sila na patuloy po na manampalataya, patuloy pong manalig po sa ating Panginoon Kristo na siya nagbibigay ng buong kayamanan po ng karunungan at kaalaman po sa buhay. Kaya naman sinasabi nga po dito na kadalasan po may mga Kristiyano na wala pong assurance talaga sa kanyang pananampalataya. Bagamat siya po ay siya ng Kristiyano, sometimes po nawawala po yung kanilang pong assurance. Yung kasiguran po ba, unang kasiguran po ng ang Diyos po ay buhay, ang Diyos po ay lagi nariyan, at pangalawa yung kasiguran po ng kaligtasan po na dapat na makita po dito ay tunay po na dapat na sampalatayanan. Pangatlo po yung tinatawag po na kakulangan ng kaalaman po na patungkol po doon sa mystery. Yung pong mystery po na marami pong kahulugan na ginamit ni Pablo po sa Bible. Pero ito po pinapatungkalan po dito yung mystery po o yung misteryo. Kumbaga parang isang hiwaga na hindi pa nalalaman ng kasalukuyang sistema ng tao. Pero dito, ang misteryo po pinapakita po rito ni Pablo ay yung misteryo po ng karakter po ng Diyos at ang kanyang personalidad o person po, yung sabihin yung tunay na pagkilala po. At talaga namang ito po hindi natin to kayang alamin maliban lang po pag i-reveal po sa atin mismo ng banal na Espiritu kung ano yung karakter po ng Diyos, yung attribute po ng Diyos, yung kagandang loob po ng Diyos. Kaya naman, mas makabubuti po na patuloy po tayong manampalataya at hilingin ang kayamanan po ng karunungan ng Diyos kasama po ng kaalaman po sa buhay. Kaya naman mahalaga sa buhay po natin na patuloy po tayong magkaroon po ng panahon sa pananampalataya, palakasin po natin ang pananampalataya, pagtawag po sa Panginoon sapagkat ito po ang nararapat sa panahon po ngayon. Marami po sa atin ang nadi-discourage, marami po sa atin ang tila nagtatanong sa mga nangyayari po sa buhay, sa bansa, even in the church, even in the family. Kaya naman po, dito, mas makabubuti na dalasan po natin ang, I think, yung pag-meditate po ng Banal Espiritu through the Word of God and prayer. Kaya naman po, dalasan po natin ito. Kasi mas, kung baga, madalas mong banggitin po ng ating kapatid na leader na ang job na po this time po, in the last days, ay double time na po kung gumawa at umaksyon po. At alam naman po natin na talagang ito po yung bagay na dapat natin mapansin sapagkat marami po na pong bagay ang nangyayari sa mundong ibabaw, pero ang kagandahan po nito ay ang Diyos po ay soberenya pa rin, kontrolado pa rin mga bagay nito. Kaya lang, kung minsan nagkakaroon tayo discouragement, pero mas makabuti po na hilingin natin sa Banal na Espiritu na hiyayag po sa atin
yung tagumpay, yung pagpapala, yung mga steps para po magtagumpay po tayo laban po sa buhay na ito, sa journey po natin. Magandang araw po sa bawat isa.